Hello guys, good morning everyone or good afternoon. So by the way, my name is Jellard once again. And today is Sunday. Pag Sunday, oras ng Pag-aaral. Okay. So ngayon, ang topic natin sa gabing ito ay pagkuha ng fuel oil consumption na gamit ang correction coefficient per degree centigrade. So ang gamit ito guys, ito yung expansion ng fuel. So ngayon, ang given natin, so ang example na ito ay sa main engine na flow meter. Pero bago ang lahat, ito muna yung magiging learning outcomes ng ating video. Panoorin. So ang given natin, density SG at 15 degrees centigrade is 0.976 yung SG natin. And then yung temperature, so saan ko na makuha yung temperature? Yung idea. Sa banggaling sa analysis. Hindi, itong temperature na to, nakukuha to sa service tank. Ay, nasa service tank. Service tank. And then, ito yung logbook, figure natin, ROV. So, meron tayong natitirang 130 metric tons. So, makikita ito sa logbook. And then, ito, new flow meter. Ito yung sa engine. At ito yung previous niya. So, ito yung last noon. Tapos ito yung new. Ngayong alas 12 ng tanghali. So, sa pag-compute, yung idea? Ano? Nasa kilometer minus previous kilometer. So, 301,227 minus 299,427. Yan. Ano sir? 1 1,800. Tapos, ano sunod? times 10 sir. Bakit times 10? Yung kilometer na rin sir doon nakalagay times 10. Okay. Ano yan siya? Anong unit niya? Ano sir? Liters. Liters. So, times 10. Ilan mo sagot? 18,000 sir. 18,000 Liters. So kung magtaka kayo guys, bakit naging times 10, depende yan sa flow meter natin. Kasi minsan yung mga flow meter may nakalagay na times 10, or times 100, or times 1 lang. Kaya lagi yung i-check yung flow meter nyo. So ngayon meron ka lang 80,000 liters. So ngayon, paano mo ngayon yung minus dito, yung tanto? And muna sa cubic meter. Cubic meter. Sure? Ano yung cubic meter? Divide sir. 1,000. So ilan na? 18.0. 18.0 Cubic meter. cubic meter. Meron ka 18.0 cubic meter. And then, ang sunod, times na agad. Ano muna sir? I-correct mo muna. Correction. So, paano mag-correct ng SG? Dito sir. So, correct na yung SG. Nasa temperature ko pa rin. SG correction. 0.063. So, magkuha ng, meron ka ng given na 0.976. Yan yung SG mo. Then, at temperature, 15 yan, di ba? So, ngayon, sa 90 na temperature, wala ka, di ba? 90, wala. So, ngayon, nahanapin mo ito. Kung hinanap mo yan, ito yung 1. Temperature 1. Temperature 1. Minus temperature 2 minus temperature 1 equals to, so ilan yung temperature 2 natin? 90 minus temperature 1 10. Yan.
5. Then, times mo yan sa correction coefficient sa fuel expansion yan. Yan yung fuel expansion natin. So, anong ginamit? Anong gagamitin natin? Bakit 0.0063? So, ito yung ginamit. Ito yung ginamit. 0.0063. And then, kaya siya ginamit kasi ang SD natin is 0.976. Then, dito siya nabilog. Ayan. Dito siya nabilog. Okay? Kaya, gamitin natin yung 0.00063. Kailan yung ito? 0.04725. So, anong gagawin sunod? Minus ito. Okay. So, 0.976 minus 0.04725 minus 0. Ilan? 0.928. So, ito na yung corrected SG. Corrected SG na to. Corrected SG. So, meron ka ng corrected SG. So, minus mo na siya. Dito, hindi. Hindi pa, di ba? So, ito-times mo pa siya sa ito para maging metric ton. So, ito yung tatandaan nyo, yung formula na ito. Metric ton, SG, then cubic meter. So, meron ka ng SG, tapos meron ka ng cubic meter. So, metric tons pa nito, so gagawin mo siyang metric tons para ma-minus mo sila, diba? So, ngayon meron kang cubic meter, meron kang SG. So, tatakpan mo lang to, metric ton, ang matitira, SG, cubic meter. So, pag ganyan is times. Yan, times mo. So, meron kang 18.0 cubic meter times 0.928 na corrected SG. So, ang sagot ilan? Ano yun siya? Metric tons. Ano sunod gagawin? Anong sunod dito? Kung nakuha mo na ito, 16.7. Yan ang yung consumption mo. Sa logbook. Okay. So, meron ka ng 130 sa logbook. May isa mo na 16.7 tons. Sa isang araw yan. Sa minutin lang yan, ha? So, ang sagot, 113.3 tons. So, ito yung consumption mo sa loan-to-loan. Sa ito yung consumption mo sa loan sa isang araw sa minute. Ito yung natira ROV sa logbook. Mahirap ba? Basta ano yung formula? So sundan nyo lang to, makukuha nyo siya. Pero merong iba na mga engineer, engineer na ganito rin pag-compute, pero ang ginamit nila dito sa SD at 15, minusan nila muna ng 0. Minusan nila to ng 0.0011. Ang tanong is, saan ito galing yung 0.0011? So, ang ito, constant ito,
kadalasan ito ginagamit pag gagamit ka ng table 54B. Kasi ito, metric tons in air na yung magiging sagot mo. Kung correction by air ba? Ito yung correction by air. 0.0011. So, pwede rin siya hindi gamitin kasi 0.0011 lang naman yung difference. Pero pag may bunch of talaga na pinapagamit ito, lalong-lalo na pag kukuha kayo ng tank condition. Kasi pag alam mo na to gawin yung compute na to, alam mo itong formula na to, kung kukuha kayo ng tank condition sa mga tangke, ganito din yung pag-compute. So kaya, importante talaga itong formula na ito. Yung metric tons, SI, and meter. So kung may hinahanap ka, takpan mo lang, kung ano yung matira, yun yung i-divide mo or i-times. Okay? Kung gusto nyo, isa pang problem din kayong mag-compute. Yes, sir. At saka pala, shoutouts pala sa mga tropa ko dyan sa Jensan at sa Iloilo. So, kamusta kayong lahat? So yun guys, hanggang dito na lamang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. So always remember that success is a choice. So choose to be successful!